kasi nasa labas ako. This video is actually a bit different. So, pause muna sa paggala ang ating no. It's a self-care video, self-care vlog. Hindi to yung iniisip nyo na self-care na skincare or massage or anything. So, yung self-care na tinutukoy ko dito is yung aking annual check-up and appointment sa doctor. Hindi ko alam kung bakit ko ito binibideo. Parang gusto ko lang i-video kasi to be honest, ang tagal ko na hindi nagpapacheck up. Okay, kung nakaka-relate kayo sa akin, kung kayo yung hindi rin nagpapacheck up or tamad kayo magpa-check up or feeling nyo parang hindi naman siya importante, pupunta ka sa doctor, tapos magpapacheck up ka. Yun, ganun ako. Okay, ganun ako. To the point na hindi ako nagpa-check up for, think, 6 years or more than 6 years. Confident naman ako na I'm healthy naman, wala naman akong condition or anything, no? Pero, importante pa rin na nagpapa-annual check-up tayo, nagpapa-check up tayo, kasi para din naman sa atin yun. And, minsan kasi may pinagdadaanan na pala yung katawan mo na hindi mo alam. Self-care siya. Form ng self-care na nane-neglect ng karamihan. Achievement to sa akin, or parang gift ko ng sarili ko. Yun, so, schedule ako today ng physical exam. May list ako sa phone para hindi ko makalimutan. So, lahat to is in-schedule ko. Daming branch ng MaxiCare, primary care clinic, everywhere. Like, ang dami. Puntahan nyo lang yung website, tapos magpa-schedule kayo ng appointment or pwede rin walk-in. Siyempre, gusto kong ma-sure na ma-accommodate ako and magawa ko siya. Nagpa-appointment ako. So, 2 days to and nakaka-first day pa lang ako today. So, ang ginawa sa akin is blood test and nagpa-ECG. You know, for a 32 years old like me, would you believe na first time ko lang magpa-ECG? Oh my God! Medyo nahubara ng ating nyo. Tapos nagpa-chest x-ray din ako. And lahat ng to, yung result is lalabas. Ibibigay nila online, which is very efficient. You know, less paper, mas maganda. Pag online na lang, email na lang, para, you know, less paper. Let's save the environment. My God. And then, may mga test ako na supposed to be dapat today, pero kasi hindi ako nakapag-fasting. Akala ko kasi like 8 hours lang yung fasting. Meron akong lab test na kailangan 10 to 12 hours yung fasting ko. Yung second check-up ko would be ultrasound. Ultrasound din ng whole abdomen. FBS or fasting blood sugar, lipid profile. Urinalysis and fecalysis ko sa second day na din. Gynecologist. So, nagpa-schedule ako. Guys, sobrang ingay. Oh my God. Nagpa-schedule ako for a gynecologist for check-up. Kailangan to sa lahat ng mga babae. So, nagpa-schedule ako ng pap smear on the second day. Hopefully, lahat to matapos ko. Yeah, it's actually like a gift ko sa sarili ko. Kasi tumatanda na tayo. Guys, hindi lang halata sa akin, pero lahat tayo tumatanda. At ako matanda na rin talaga ako. Oh my God. And lahat ng to is libre naman. Sagot naman ng health card ko. Thank you so much, MaxiCare. So, ito yung form of self-care. Sa inyo, dyan, please don't neglect your annual checkup or anything na pag may nararamdaman kayo. So, it's very important na alam mo na okay ka, na healthy ka. Pag alam mo na healthy ka, makakapag-function ka rin na maayos, and at least yung mga question mo sa mga doctor, at least masasagot, diba? So, wala lang, share ko lang kanina, nung nag-physical exam ako, tinanong ng doctor sa akin kung may nararamdaman ba daw ako, kung may history ba daw ako na surgery, or tinanong din yung family medical history. Sabi ko, si mama, meron siyang hypertension, pero hindi ko naman nakuha. And then, tinanong kung may fever daw ba ako, dizziness, anything na nararamdaman ko in the last few months. Sabi ko, wala daw. As in, walang anything. Loving you goes in circles round and round. Loving you goes in circles lost and found. Loving you goes in circles round and round. Loving you goes in circles lost and found. Never leaving. And hold tight, do it right. Touch me like you're never leaving. I'm here in Sikat, Makati. And meron akong go-to na cafe dito. So, dito muna ako. So, kanina pagka-uwi ko, I just paid bills and I paid bills and then nagpa-laundry ako.
nagigising dali, kumain ng lunch kasi late na rin yun kanina. I usually take care of everything. Do everything, like all the chores. Kasi ako lang mag-isa sa house. So, yun, ginagawa ko siya bago ako umalis. And I don't know, but I really wanted to go out, especially pag may kailangan akong gawin na notes kasi I feel like mas nakakapag-isip ako pag nasa labas ako. Mas naging creative yung utak ko pag nasa ibang environment ako. Yun, I decided to go out today kasi it's my free day, it's my rest day. So, yun, and I wanna be out. Hindi ko alam, pero parang lately lang naman to, parang ako yung hindi ako napipirmi sa bahay. I feel like mas energized ako pag nakakakita ako ng something new or pag may ginagawa ako on a new place. Hindi ko alam kung ganun ba kayo. I discover a lot of cafes around, whether malapit man yan or malayo. Pupuntahan ko yan, parang ganun. So, ayun lang. And I like it here because it's quiet. Lately din talaga, parang yun na yung gusto ko, yung place na quiet, yung tahimik, yung makakapag-isip away from the noise. Mali pala. Dito rin pala sa taas yung check-up ko sa OB-GYN. Tapos na ako sa gynecologist ko na check-up at saka sa blood test, sa lipid profile and blood glucose. Ngayon naman, bababa ako sa baba for a consultation dun sa result ng ECG and X-ray ko. Kasi parang may findings dun. So, papakonsult lang ako about it. Put on a perfect face. There's no scars on the surface, but behind clever curtains you'll find that everything was staged. Thought the applause. Uupo muna ako, huminga muna ako kasi medyo matrabaho sa self kung ginagawa ko ngayon, pero I'm happy naman. Namumula ako. Talagang dinedicate ko yung day na to para, you know, to do all the check-up na kailangan kong gawin. So, tapos na ako sa yung samples na ano ko na sa laboratory. Nagpa-check up na rin ako sa gynecologist. Nagpa-pap smear na rin ako. Nag-consult naman ako sa doctor. So, marami akong tinanong sa kanya kanina about everything. And then, tapos na rin akong magpa-ultrasound. So, yung karamihan kasi ang alam lang nila ng ultrasound is yung pregnancy. Diba? Pregnancy ultrasound. Pero hindi po. Marami po klase ng ultrasound. Okay? Merong yon pregnancy ultrasound. Meron ding diagnostic ultrasound or like ultrasound na kung gusto mong malaman kung may problem ba sa internal organs mo. So, ako, yung ginawa ko is yung whole abdomen na ultrasound. Sorry guys kung maingay kasi nasa labas ako eh. Sinabi sa akin ng sonographer, pwede na daw akong uminom and pag hingi na daw ako, bumalik ako doon kasi i-ultrasound nila yung bladder ko. May fasting dito na kailangan. So, 10 to 12 hours na fasting. So, hindi pa ako kumakain mula kagabi. Yung huling kain ko is 11:30 ng gabi. So, yun, gutom na gutom ako ngayon. Actually, nagpa-consult na rin ako sa doctor for my ECG and X-ray result. Sabi ni Doc, it's like, as long as wala akong nararamdamang anything, it's normal. As long as wala naman akong history ng TB or wala naman akong asthma or anything. So, okay yung lungs ko. I don't need to worry. Baka sa machine lang yon. Basta as long as wala akong history or wala akong nararamdamang anything, okay. Yung sa ECG ko naman, baka kailangan ko lang din daw ng routine ECG. So, yon. So, although nagbasa-basa na rin naman ako na kailangan ko ng heart health diet, although hindi naman minention ni Doc yun, pero ako na lang, parang voluntarily ko na lang ibibigay yun sa sarili ko na I have to really make sure na yung kinakain ko, yung intake ko is really healthy. Siguro, bibili ako sa grocery ng mga pagkain that are good for the heart. Mga fiber-rich na food, mga oatmeal, beans, fruits, vegetables, fish, more on oatmeal. Hindi pa naman ako mahilig sa oatmeal. Yung iba kasi parang voluntary ko na lang ginagawa. Kahit hindi banggitin ni Doc, voluntary ko na lang gagawin na I need to eat healthy. Although healthy naman talaga yung mga kinakain ko before, pero
Pero I need to make sure ngayon. Pero yun lang, I'm happy na there's nothing wrong naman with me when it comes to my heart health. Was worth the whole charade. I am so hungry. I deserve a milk tea and a good lunch. Kasi 12 hours na akong hindi kumakain. Justify all the reasons for why you deserve it, no matter the price you pay. Can't you see me for who I am underneath? Tapos na ako sa bladder ultrasound. Nahihina ako. Nag-bulge yung isa. Nag-bulge to kaya nakadalawang busok ako today. It feels shallow inside, so you close up the blinds. Hide behind projection and denial. Oh, you bought a dream on a pretense, selling pretend, making your wealth out of self-betrayal. Justify all the reasons for why you deserve it, but you just can't escape this shame. Can't you see me for who I am underneath the canvas I painted on? Hi! So, I'm here na sa milk tea. Actually, matagal na akong hindi nag-milk tea. Parang 6 months na ata. So, nag-order lang ako now and ngayon lang napahinga yung pa ako. Nag-lunch ako sa Jollibee. Hindi na ako naghanap ng, ng mga resto pa or somewhere. Kasi sobrang gutom na talaga ako. And yung unang pumasok sa akin, yung unang pumasok sa isip ko is Jollibee kasi comfort food ko yun eh. So, yun. And now, I deserve a milk tea. This is my milk tea. Nag-order ako ng iced blended caramel na large. Sarap. Wait lang. Alam ko, milk tea yung ordering ko eh. Bakit coffee yung binili ko? Milk tea pa naman yung nasa isip ko pero coffee na order ko. Ay. Anyway, okay lang. Okay na to. Hi everyone! Good morning! Today is another day. Hindi ko alam kung narinig niyo ako pero sobrang ingay talaga. So, today is my last day ng check-up. Ito na din yung final. Last time, nagpa-consult ako ulit sa IM. Parang medyo broad masyado yung explanation sa akin ng general practitioner last time. So, nagpa-reconsult ako ulit sa IM and nag-suggest siya sa akin ng 2D echo. Okay, sorry, basa yung buko. Literal, nakakaligo ko lang. It's not urgent naman, it's not rushed, and it's not needed. Pero, nag-add na lang siya ng ganong test sa akin, ng lab test, since libre lang naman siya. Pero yun na yung last. After nun, wala na. Kompleto na ako. Siguro siguro mga naka-total of 9 ako in all. Every time na nare-receive ko yung mga result no test ko sa email, kinakabahan akong buksan. Ewan ko, ako lang or kayo din. Na parang ayaw nyo makita yung result ng mga medical exams nyo kasi baka may makita. Okay naman, thank you Lord, wala naman naging problem. Okay naman lahat. Nakaschedule na ako for 2D echo in 10 minutes. Pasok na ako para early. Hi everyone! Tapos na ako mag-2D echo. Focus na sa heart ko. And narinig ko lang yung pagtibok ng heart ko. Tsaka yung tunog niya, narinig ko. First time ko marinig yung tibok ng puso mo. Tapos tumitibok siya ng maganda. Tapos nagchikahan din kami ni ate na rante habang ginagawa yun. So, ang saya. I like it. Sobrang happy.